of heaven is like a treasure in the hidden field. Matthew 13 verse 44. Magandang buhay mga ka-TH. Welcome back sa ating treasure marker analysis. Sa pagkakataon na ito ay bigyan natin ng isa pang kahulugan ang mga marker na ito na palaging ginagamit malapit sa creek or sa river. Ito ay mga reptilians. Ito yan, ang snake at ang frog. Kasama na dito ang pagong sa mga reptilians marker na ginagamit sa creek as a pointer and marker for treasures ng mga Japanese buried treasures ng World War II. Kaya ito ang ating pinakamagandang treasure marker sa creek na nakita natin. So ito yan. Una ay merong ahas, pangalawa ay merong palaka, bato na hinugis palaka ang ulo ng bato. Kaya napakagandang marker. Ito yung na-vlog ko na noon pero matagal na yun, mga nasa 4 years na, kaya ibabalik ko. Okay, so unahin natin itong ahas kasi maganda siya eh. Ito, meron akong i-share sa inyo na nangyayari sa mga naghukay ng marker ng ahas, mga ka-TH. Ang ahas ay din yan, siguradong marker for treasures. Ang pinakamaganda talaga na itsura ng ahas na makita nyo ay yung nakapulupot or nakakuwil na nakaganyan, tapos ang ulo ng ahas ay narito sa gitna, nakaganyan siya. So kapag ganyan ang ahas na parang nagpahinga siya, nakapulupot na parang katul, ayan ay paniguradong treasure under sa kanya. Kung halimbawa nakapatong yan sa bato, dito siya sa ibabaw na para siyang katul, nakapulupot, ang ibig sabihin nasa loob ng bato. Ngayon kung ang bato ay manipis, sabihin natin na manipis lang yung nakalitaw, malapad, nakaganyan lang, andito ang ahas sa ibabaw. So pwedeng ang bato ay lapida lamang. Ibig sabihin ng lapida merong sa baba. So pwedeng sa baba lang ang item nito. Pero itong isa na malaki ang bato, kasing lagi ng tricycle, at nandun sa ibabaw yung marka na coiled snake or katul, yan ay treasure inside the rock. Okay, so ito dahil sa ito nakatingin eh. Ito mata oh. So tingnan nyo lang ang mata kung saan yan nakatingin. Karamihan yan mata ang susundan. And then sometimes din ay ang gitna ng ulo isintro nyo sa ilong. Ganyan. Kapag parang arrow kasi ang ulo ng, napansin nyo ang ulo ng ahas ay para siyang arrow, di ba? Ito. Ayan oh. So yan mismo, yung kanyang ilong ay pointer na yan to the buried treasures. Ngayon ang problema niyan ay kung saan at anong layo. Okay, so ang pag-estimate ng layo nito ay, lalo na ito, malaki to eh, malaki na marker ito. So ang ganito ay meron talaga itong indicator ng layo. Kaya tingnan nyo muna ang palibot niya, kung merong 3 guhit ganyan o isang mahabang guhit. Ang mahabang guhit na diretso ay yan ay malayo-layo, pero yung mga maiiksi lang na guhit na katulad nito, yan ay malalapit lang. Merong guhit na nagaganyan at meron ding naka-horizontal. Baliktad ng hapon eh, kapag naka-horizontal ang guhit, yan ay distansya. Kapag nakaganyan, distansya yan, baliktad sila eh. At kapag ganito, nakatayo ang guhit, ang sabi niyan ay lalim. Depth indicator ito. Ito ay distance indicator. Ngayon, basta alam na natin ang direksyon, ay madali na lang hanapin ang digging spot kapag meron kayong kagamitan. Ngayon, meron tayong kaibigan sa Bourbon, Roniel Bourbon.
tawagan nyo si Roniel sa kahit anong hanapin nyo ay meron na doon. Meron ng mga dowsing doon, mga pendulum na imported. At kompletos ricados, at nag-sale sila ngayon ng nasa 10% yata sa mga metal detector. At merong magagandang metal detector na mura lang ngayon sa Bourbon. Ang maganda sa Bourbon ay walang China diyan eh. Walang made in China. Ang made in China ay laruan lang yan. Ang detection ng mga made in China ay nasa 1 ruler or 1 foot lang ang lalim ng mga Chinese na gamit. Kaya tawagan nyo si Roniel sa Bourbon. Ito yung aking kaibigan, 0975 66 75 030. So 75, ayan, ulitin ko, 0975-6675-030. Roniel ang hanapin nyo kasi marami doon at si Roniel lang ang kilala ko dyan. At of course, entertainin kayo kapag sabihin nyo ako ang nag-recommend, at humingi din kayo ng kunting discount kahit 2% lang. Kasi yan ang sabi ko kay Roniel, na bigyan mo ng discount yung mga na-recommend ko. Okay, so tawag lang kayo doon. Meron na yata sa Cagayan, merong branch dyan ng Bourbon Electronica. At meron din sa Cavite, pero pwedeng door-to-door delivery yan. Tawagan nyo lang kung anong maganda, diba? At pwede kayong turuan via video call kung paano gagamitin ang inyong mga nabili. Okay, Bourbon Electronica ang ating tindahan na legit. At kapag nasira ay pwede nyong ibalik. Huwag nyo lang sirain yung natural lang na pagkasira. So ito na, kapag na-locate nyo na ang direksyon, kasi hindi naman tayo 100% sa distance niyan, ang direksyon lang ang importante. Halimbawa dito may na-detect kayo sa kanyang ilong sa unahan, at ikumpara nyo rin sa tinitingnan ng mata, i-detect nyo rin ito na linya. So ito yung malaki-laki, so malayo-layo ang pinopoint niyan. Sa tingin ko hanggang 50 meters. So umpisahan nyo, malayo-layo to eh, umpisahan nyo sa 10 meters up to 50 meters sa tinitingnan ng mata at sa pinopoint ng ilong. Okay, tingnan natin itong kasama niya. Ito, kasama niya na sign. Meron ding ahas na kanganga. Ito yung problemado na ahas. Ang maganda dito, merong dalawang box. Square ay sign talaga yan. Ngayon, ang kanyang bato, nakaganyan, no? At napansin nyo, ang rectangle ay nakalinya at nasa gitna at eksakto din sa tinuturo ng bato. So pareho ang direksyon nila, ganon din ang mata, di ba? Nakita nyo itong mata, ganon din ang tinitingnan. So dito na banda ang i-detect. Kaya kailangan talaga ng detector yan kasi ang pang-finish. Kahit na mag-analyze kayo at na-analyze na riyan, ay i-detect pa rin ang lugar para makasigurado na yun yung malakas na detection. Balikan natin tong mata. Dito parehong example, parehong may nag-detect dyan sa ilong at saka may nag-detect sa ilong, may nag-detect sa mata. Ngayon, kumpara nyo ang detection kung saan yung malakas. Doon kayo mag-test dig. Yun lang. At pwede rin, kung parehong malakas, ay test dig nyo itong dalawang tinuturo ng ilong at saka mata. Ngayon, ang ahas, halimbawa ito, naka-close yung bibig niya, okay lang yan kapag na-close, pero danger pa rin yan. Yung sinabi ko kanina na may kwento ako sa inyo, ay meron akong kakilala na may project na ang kanilang marker ay ulo ng ahas. Nakanganga. Ganito, nakanganga. At nang hukayin nila, ay totoo nga, nasa mga 7 meters ay nangamoy na ito. Meron ng amoy na masama. And then dahil sa mga matatapang yung naghukay, ay bumaba pa rin kahit may amoy,
ay diretsong ano yung isa. Diretsong hinimatay sa na-collapse ng masinghot yung parang umuusok na amoy. At ang marker noon ay ahas. Kaya ako'y naniniwala na talagang ang ahas ay poisonous gas or poisonous chemicals na kapag matamaan nyo, nakalagay kasi yan sa mga buti. Kapag natamaan ng piko, ng bara, ng pala at nabasag, sisingaw ka agad yan. Meron ding hinalo lang sa box, sa concrete box, at kapag binasag nyo yung concrete box at hinawakan nyo yung laman, sabihin natin may gold bars, at hindi nyo namalayan na napunta sa mukha mo yung chemicals na hinawakan mo sa gold bars. Nakahalo kasi yan sa gold bars. Ang chemicals, binuhusan nila yan ng lason. Kaya poisonous eh. Kaya kung kayo maghawak ng ay buhusan nyo muna ng suka. At pangalawa ay of course buhusan nyo ibabad nyo sa detergent yung mga gold bars kung meron kayo. At saka nyo i-brush, naka-gloves kayo, at yung mata nyo naka-goggles para kung tatalsik sa inyong mata ang mga fluid ay hindi masira ang inyong mata. Meron din akong nakilalang nag-treasure hunt na natamaan yung mata niya ng usok. Pumuti yung mata niya ngayon medyo na siya parang nabulag siya, pero meron pa siyang makikitang kunti. Kaya totoo talaga yung mga poisonous chemicals. Okay, punta na tayo sa ating frog. Ito yung pinakapaborito ng lahat yung frog. Meron din kahulugan ang mga frog. Ito, kung nakaganyan na frog, ang itsura, parang nakahangad, nakatingin sa langit. Yan. Very deceiving. Mapaglin lang yan. Ang meaning yan sa traditional ay nasa itaas ng bundok. Nakatingin daw yan sa bundok. Nasa slope ang treasure. Halimbawa, ito'y bundok. Tinatarget niya ay kahoy. Pero sigurado, itong malapit sa kahoy, merong creek yan. Merong creek. Kahit naman sa ibabaw ng bundok, merong creek. So, ganyan yung una. Pangalawa niya na sikreto na yung nagsabi nito ay yung nakakuha ng diamond na nakilala ko, matanda na. Ganito na klaseng palaka, malaking bato yan. Ang item pala ay sa puwitan niya nakuha. Kaya yun ang sabi ko, yung islanting ng likod ng palaka, ayun yung target. Yan yung direksyon ng target, yung angle ng pagslant. Kaya di ba ang mga palaka nangingitlog yan? Pag babaeng palaka nangingitlog, saan ba dadaan ng itlog, di ba? Sa puwit. Kaya yung mga itlog niya, yun yung parang mga treasures. Kaya looks is deceiving. Sabi natin nakahangad siya, akala natin dito. Pero kung nakaturo ang niya, mata or ilong sa punong kahoy na century-old tree, ay sigurado nasa punong kahoy. Pero check nyo rin ang likod kasi minsan nilalagyan din ang kanyang puwitan. Kagaya ng nakuha ng kakilala ko, sa puwitan niya nakuha isang maliit na garapon na mayroong nakalagay na diamonds daw. Ewan ko kung nasaan ng diamonds. Matanda na siya ginastos niya siguro. So ito yung sikreto ng palaka. Sa mata naman, ito halimbawa itong mata, kapag ganitong mata na talagang ginawa, mayroon pang sa gitna yan ay pwedeng treasure inside the head ng palaka kasi circle siya na may dot, ganyan. Kung nasa ibabaw yan ng bato na ganyan, treasure under siya. So may dot sa gitna and then may bilog na parang ring. So treasure under. Pero kapag nakatagilid siya na ganito, ang treasure it's either nasa labas katulad nito, pwedeng dito sa labas yung item, or pwedeng ito labas, at pwedeng nasa loob lang din, nasa loob ng bato. Well, ang nilalagay sa bato, pwedeng mayroong gold bars na maliliit,
yung half kilo, yung parang posporo, merong mga ganyan nilalagay sa ganyang kalaki ng mga bato. Ngayon ito, nahalata nyo ba merong creek dito sa harapan. So pwede rin treasure in the creek kasi siya ay palaka, mahilig ang palaka sa sa tubig. Kaya pwedeng dito lang sa harapan. So i-detect nyo gamit ang inyong kagamitan ng harapan. Yung harapan mismo 357 distance, ganun din sa mata. Pero kung ang mata ay nakatingin sa isang kahoy na old, naroon sa kahoy malapit ang item. Ganon din tong ilong kapag nakapoint sa unahan, and then pagdating sa unahan ay merong kahoy dito na old tree, century old yung 100 taon na. Kung ganon na nakatingin siya sa mga punong kahoy na napakatanda na, ibig sabihin na ay nasa kahoy. Ngayon, kapag ang palaka ay may mga sikreto kasi yan. Kapag ang palaka ay hindi nakatayo, yung parang flat lang siyang nakaganyan, tapos yung ulo niya ay nakababa din. Okay, so pwedeng ang treasure ay nasa kanyang baba lang, treasure under the frog. Kapag nakadapa siya, hindi nakataas yung ulo. So ganyan mga sikreto ng palaka. Marami pang sikretong palaka, pero yan lang yung naalala ko na kanyang mga sikreto. Okay, so yan lang aking pag-analyze mga katiyats sa napakagandang mga treasure marker. Idagdag naman natin dyan ang turtle, maybe next time. Okay, ako'y magpaalam na. Maraming salamat at ingat kayong lahat mga katiyats.